Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Abel, taong 1974, Talakag, Bukidnon. Kilala ang lugar na ito dahil sa napakayaman nitong lupain at malamig na klima. Napakainam para taniman ng iba't ibang uri ng mga prutas. At ito ang kabuhayan ng pamilya nitong si Abel. Sa maliit na lupa ng kanyang lolo Bandoy ay 3 uri ng prutas ang kanilang tinatanim: pinya, mangga at saging. Sa kabuhayang ito na rin siya napapag-aral ng kanyang lolo na si Bandoy mula nang maulila siya sa mga magulang. Tinambangan ang mga ito isang gabi galing sa pagbabagsak ng kanilang mga naaning mga prutas sa merkado. Samantala, lingid sa kaalaman ng lahat, maalam sa lihim na karunungan ang lolo ni Abel na si Bandoy. May iilang tangang itong malalakas at makapangyarihang mutya. Isa sa mga dahilan kung bakit kahit ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay niya, ay nananatiling buhay pa rin ang matanda. Lolo Bandoy, may sayawan daw po sa kabilang baryo. Tsaka linggo naman po bukas. Baka po pwede akong sumama kay Utek. Nagyayaya po eh. Nasaan ba yang si Utek? Nandito po ako, Lolo Bandoy. Payagan niyo na po si Abel. Wala po kasing babae ang lumalapit sa akin kapag hindi ko po siya kasama eh. Nako, ay puro ka talaga kalokohan, Utek. Kayong dalawa lalong-lalo ka na, Abel. Huwag ninyong paglalaruan ng mga babae. Kung ayaw ninyong singiling kayo ng Diyos balang araw, kapag babae rin ang naging anak ninyo. Lo, hindi naman po ako ganyan. Ito lang naman po si Utik eh. Ano ka ba naman, Abel? Binibiro ko lang si Lolo Bandoy eh. Makikisayawan lang po talaga kami. Tapos uuwi na rin po kami, Lo. O siya, sige. Pero Abel, isuot mo itong kwintas bilang proteksyon sa sarili mo. Dalhin mo rin yung punyal na laging dala ko kapag umalis. Maigi nang may pandepensa kayo kung sakaling harangin kayo sa may daan. Opo, Lolo Bandoy. Kaya di po ako umaalis na wala si Abel eh. May libreng tagapagligtas na po ako. Loko ka talaga, Utek. Lo, magbibihis lang po ako at aalis na kami. Pangako po, uuwi po ako agad at di ako iinom kapag may nagyaya. Malaki ang tiwala ni Lolo Bandoy kay Abel. Kumpiyansa kasi siya sa kung papaano niya ito pinalaki. Hindi niya rin kasi ito pinaghihigpitan sa maraming bagay. Gusto niyang makita ni Abel ang galaw ng buhay lalo na at lalaki ito. Magiging haligi ng tahanan balang araw. Ayaw niyang walang matututunan ito sa praktikal na pamumuhay. Nang makapagbihis na si Abel at siniguro niyang dalhin ang ibinili ng kanyang lolo na dadalhin niyang punyal, liblib kasi at walang ilaw sa daraanan nila at minsan ay may mga lasing na bigla na lang manghaharang kapag ganoon ang daan, kaya't mapanganib din kapag walang kasama. Manggagamot ba yung si Lolo Bandoy ha, Abel? Ang dami kasing parang bato at pinato yung kahoy na palamuti sa katawan na hindi ko naman alam kung mahikero ba siya o ano. Tapos binigyan ka pa niya ng itim na tinahing tela na may lamang kung ano sa loob. Hindi, Utek. Pero kapag nagkakasakit ako noong bata ko, nakikita ko siyang dinadasalan ako at may nagliliwanag na bato siyang ipinapahid sa akin at binababad sa baso ng tubig na iniinom ko naman. Tapos kinabukasan magaling na ako. Nagliliwanag na ba to? Mayroon bang ganoon? Bombilya at lampara lang ang alam kong nagliliwanag eh. Ang galing naman ng panghilod ng lolo mo. Napailing na lang itong si Abel sa kalokohan ng kaibigan. Namulot sila ng mga tuyong dahon ng nyog at talahib at para sindihan ito. Ito kasi ang magsisilbi nilang ilaw patungo sa may sayawan sa kabilang baryo. At sa halos 1 oras na paglalakad ay narating din nila ang lugar. Malakas ang tugtog na sinasabayan pa ng sigawan ng mga tao.
Hinila si Abel ng kaibigan sa gitna para naman sumayaw. Tumawa lang din ang binata at sinabayan ang kalokohan ng kaibigan niya. Habang nagkakasiyahan na ang dalawa, napansin ni Abel na panay ang sulyap sa kanya ng dalagang anak ng may-ari ng lupang katabi ng sinasaka nila. Uy Abel, nakatingin sa'yo si Lilia oh. Alam ko Otek, pero wala naman akong interes sa kanya o sa kahit sino. Talaga lang oh. O baka dahil kalaban lang yan ng lolo mo. Pero di ba, usap-usapan sa baryo natin na pamilya ng mambabarang yan sila. Kaya tama ka nga, wag mo na lang talagang gustuhin. Hindi naman binigyan pansin nila Abel at Otek ang babaeng yon. Lumapit ito sa kanila at nagpupumilit kay Abel na isayaw siya pero tumanggi ang binata. Ngunit hindi tumigil ang babae sa pangungumbinsi sa kanya, dahilan para mapagtaasan ito ng boses ni Abel. Dahil naman sa nangyari ay nawalan na ng gana at napaya na rin si Abel dahil sa naging asal niya na di sana nangyari kung tinantanan siya ng babae. Nainis at napaya rin ang babae sa ginawa ni Abel sa kanya. Oh kaibigan, sandali lang. Uy Abel, hintayin mo naman ako. Pinagbigyan mo na lang sana yun. Baka magsumbong yun sa tatay niya at gumawa ng kwento, lagot tayo. Hindi kasi siya dapat namimilit ng lalaki. Kababaeng tao pero walang paggalang sa sarili. Kaya paano ko ibibigay sa kanya yon, Otek? Sa bagay, may punto ka rin naman. Nang malapit na ang dalawa sa kanilang mga bahay, ay naghiwalay na rin ang mga ito ng daan. Nagtaka pa ang lolo ni Abel kung bakit napaaga ito ng uwi. Nagdahilan na lamang si Abel na biglang sumama ang kanyang pakiramdam, kaya inaya niya na ang kaibigan na umuwi na. Hindi naman na nagtanong pa ang lolo ni Abel na si Bandoy at hinayaan na lamang ang apo na makapagpahinga. Pagsapit ng umaga, habang nag-aayos ng mga kanilang sarili sila Abel at lolo para magsimba, biglang may narinig silang sumigaw sa labas ng bahay nila. Abel! Oy Bandoy, ilabas mo nga yung apo mo. Teka, boses ni Emil yun ah. Oo nga Polo, pero bakit niya po kaya ako hinahanap? Ano kayang sadya niya at bakit siya sumisigaw? Agad naman na lumabas ng kwarto at pumanaog ng hagdan sina Abel at ang lolo niya. Doon nila nakita ang namumulang muka sa galit ni Mang Emil. Ama ito ng dalagang tinanggihan ni Abel ng kinagabihan sa may sayawan. Galit na galit ito dahil binastos di umano ni Abel ang anak niyang dalaga sa sayawang iyon. Anong ginawa mo sa anak ko ha Abel? Umiiyak ang anak ko kagabi dahil binastos niya raw ng kaibigan mo. Ano bang pinagsasasabi mo Emil? Lo, hindi po namin alam ang sinasabi ni Mang Emil. Wala naman kaming ginawang masama kagabi ni Otek. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Emil? May katibayan ka ba sa mga ibinibintang mo sa aking apong si Abel? Kilala ko ang aking apo. Tinuruan ko siya kung paano galangin ng ibang tao, lalo na ang mga babae. At alam kong alam mo rin kung anong klaseng babae ang iyong anak. Ay Bandoy, sinasabi mo bang sinungaling at kaladkaring babae ang anak ko? Hindi ko kailangang sabihin iyan, Emil. Kung maging ang buong baryo ay kilala kung anong klaseng pamilya kayo. Pagsisisihan mo, Bandoy, at ng apo mo na binangga mo ang pamilya ko. May galit ang bawat hakbang ni Emil paalis sa bakuran nila Abel. Alam ng lolo ni Abel na hindi nagbibiro ang lalaki sa sinabi nito, dahil bawat salita nito ay may banta ng panganib para sa kahit na sino. Maitim ang dila nitong si Emil. Lahat ng sinasabi niya ay may kalakip na itim na orasyon na nagdudulot ng hindi maganda sa taong sinasabihan niya, at ramdam ni Lolo Bandoy ang itim na aurang iniwan ni Emil sa kanilang dalawa. Dinig niya ang binulong na sumpa nito sa hangin. Nakakakilabot at tanging siya lamang ang nakakaramdam at nakarinig doon.
Dumiretso naman sila ng simbahan ni Abel at pagkatapos ng misa ay pinabasbasa ng matanda ang mga mutya at medalyon niya. Pagkatapos nun ay tahimik lamang na umuwi ng kanilang bahay ang matanda. Maging ang mga tanong ni Abel at paghingi ng paumanhin sa pag-aakalang galit sa kanya ang lolo niya ay hindi nito pinakinggan. Nang makarating na sila, sinara ni Lolo Bandoy ang pinto at saka tiningnan nito ng diretsyo sa mata itong si Abel. Lo, bakit po? Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Galit pa rin po ba kayo? Wala naman po talaga akong ginawa sa anak ni Mang Emil. Kaya nga maaga kaming umuwi dahil nabanas ako at lapit lang ng lapit eh. Abel, apo. Mayroon o wala ka mang ginawa. Walang hinahangad na mabuti ang pamilyang yan sa ibang tao. Alam mo bang nagpalipad hangin ng sumpa siya sa'yo kanina? Pero buti na lang at nabasag ko agad ito. Kailangan ko nang ibigay sa iyo ang isa sa mahalagang mutya na mayroon ako. Lo, hindi ko naman po alam kung paano gamitin yan. Huwag na lang po at sapat naman na po ang mga pinasusuot niyo sa akin na mga proteksyon at pangontra, di ba po? Abel, makinig ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sapat na ang kung anong meron ka. At hindi sa lahat ng oras kasama mo ako. Maigi nang sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong pangalagaan ang iyong sarili. Para di na humaba pa ang kanilang diskusyon, pumayag na si Abel sa kagustuhan ng kanyang lolo. Dinasalan at binasbasa ni Lolo Bandoy ang mutyang ipapamana nito sa apo niyang si Abel, ang trabungko ng ahas. Pagkatapos namang maorasyonan ito, agad na pinasuot ito niya kay Abel bilang kwintas. Nang maisuot ito ni Abel, nakaramdam ng kakaibang lakas at di maipaliwanag na pakiramdam itong si Abel. Para bang nakikiisa ang mutya sa kanya. Ang galing po ni Tolo. Parang gumaan ang pakiramdam ko na para bang may kakaiba akong lakas. Ganito po ba talaga ito, Lo? Ibig sabihin lang yan, Apo. Nagustuhan ka ng gabay ng mutya na iyan. Tinatanggap ka niya bilang tagapangalaga. Bawat nilikhang bagay ng Diyos sa mundo ay may mga buhay gaya ng mutya na iyan. Nakakaramdam kong dalisay o hindi ba ang puso ng taong mag-aalaga sa kanya? Gagamitin ko po ito sa kabutihan, Lo. At hindi ko po sisirain ang tiwala mo. Kinabukasan ay balik trabaho sa bukid sina Abel. Malapit na naman ang anihan, kaya't abala sila ng lolo niya at sa paglalagay ng mga medisina sa mga pananim nila para maayos nilang maibenta ang mga prutas kapag naani na ang mga ito. Ang mga produkto nila ang kadalasang nauubos sa merkado dahil sa magaganda nitong klase at matatamis na mga bunga. Mura rin ang benta nila, kaya't agad talaga silang nakakaubos sa mga suki na nila. Bagay na kinaiinggitan ng katunggali nilang may prutasan din na si Emil. May ibang kabuhayan naman ito, pero ayaw na ayaw lang nito na pagdating sa kanyang mga negosyo ay may nakakalamang sa kanya. Kadalasan sa mga katunggali niya ay nadadapuan ng kakaibang sakit, dahilan para maubos ang yaman ng mga ito sa pagpapagamot na hindi rin naman gumagaling at bumabagsak pa ang anumang kabuhayan ng mga ito. Tanging ang lolo lamang ni Abel ang hindi natutulad sa mga ito dahil na rin sa taglay na kaalaman at mga kargada nito. Lolo Bandoy, mukhang magaganda po ulit ang mga maaani natin. Oo nga, Apo. Tamang-tama at may magagamit na tayo para sa pag-aaral mo. Maraming salamat po talaga, Lo. Pangako ko po, pagbubutihin ko po para hindi masayang ang lahat ng pagsisikap niyo po para sa akin. Alam ko naman iyon, Apo, at may tiwala naman ako sa iyo. Natapos ang trabaho nila ng mga bandang hapon at saktong pauwi naman sila ay nakita nilang papalapit si Otek at papunta sa bahay nila.
Malawak ang ngiti nito at kinakawayan pa ang maglolo na para bang may kailangan nito. Nang makita naman ito na marami silang dala ng mga gamit sa bukid, ay tinulungan sila nito. Kinuha ni Otek ang mga dalang gamit ng lolo ni Abel at nagpresenta na siya na ang magdadala ng mga ito. Tumanggi pa ang matanda, ngunit naging mapilit ang kaibigan ni Abel, kaya't hinayaan na lamang din ito ni Lolo Bandoy at sinabay na nila ito sa pag-uwi sa kanila. Oh, Otek, saan mo na naman dadalhin ang apo ko ngayon? Po, grabe ka naman po, Lolo Bandoy. Porket pumunta ako rito, dadalhin ko na po agad si Abel sa kung saan. Di po ba pwedeng gusto ko lang siyang makita? Nako, tigilan mo nga ako, Otek. Ano ba talaga ang sadya mo sa akin, ha? At kung may balak kang pumunta sa kung saan kasama ako ngayon, pagod ako, kaya ikaw na lang. Hindi nga. Magbabaka sakali lang naman sana ako kung pwede ako magtrabaho sa bukid niyo, Lo. Kahit po sa anihan mo na lang ako pasahurin. Nabibingi na po kasi talaga ako sa kakatalak ni Lola sa bahay eh. Aba, Otek, himala. At napagtanto mo nang kailangan talaga maghanap buhay. O siya, bukas na bukas ay pumunta ka rito na maaga. Talaga po? Salamat po, Lolo Bandoy. At hindi na rin po ako mabibingi sa ingay ng lola ko. Dead pa po kasi ang radyo eh. Natawa na lang ang maglolo kay Otek at tinanggap na itong magtrabaho sa kanila. Matagal na rin kasi nila itong kakilala. Mga bata pa lang ay magkaibigan na talaga ang dalawa. Natutuwa rin si Bandoy rito dahil kapag may kailangan sila, lalo na si Abel, ay agad na asahan nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bakuran na nila Abel itong si Otek. Isa sa mga katangian na nagugustuhan ni Bandoy ang pagiging maagap nito. Oh, napasobra naman yata ang aga mo, Otek. Abay, nag-agahan ka na ba o nagkape man lang? Magandang umaga po, Lolo Bandoy. Nagkape lang po ako kanina. O siya, sige, Otek. Sumabay ka na sa amin mag-agahan ni Lolo. Tapos diretso na tayo agad sa bukid. Abay, hindi ko tatanggihan yan, Abel. Lalo na at matali ko pang kaibigan na nag-alok sa akin. Sus, ako pa talaga ang binola mo. Bilisan mo na dyan at umalis na tayo. Bago pa lang sumilay ang liwanag, ay nasa taniman na sila. Nang araw na yon sa may sagingan, ang naging destinasyon nila. Mayayabong na kasi ang mga damo roon, kaya'y pagtutulungan nilang tagpasin at tabasin ang mga ito. Habang abala ang lolo ni Abel sa ginagawa niya, pasimple namang nilapitan ni Otek ang kaibigan na si Abel. Inaya nito na pumasyal sa kabilang baryo. Hoy, Abel, gusto mo bang sumama sa akin? Saan na naman yan, Otek? Noong huling sumama ako sa'yo, napagbintangan ako ng bastos ng babae. Kaya ayoko na. Hindi, Abel, ano ka ba? Makikipiesta lang tayo sa bahay ng pinsan ko sa kabilang baryo. Sige na, samahan mo na ako. Minsan lang makasampa ng handaan eh. Hoy, ano nga pala yung nasa leg mo? Parang ngayon ko lang nakita yan ah. Ito ba? Mutya, bigay ito sa akin ni Lolo Bandoy. Talaga? Alam mo, sabi nila swerte raw sa sugal kapag may mutya ka. Subukan kaya natin, Abel. Batok, gusto mo? Biro lang. Pero samahan mo ako ha. Dahil naman sa sobrang kakulitan ni Otek, ay napapayag din itong si Abel. Gayon din ang lolo Bantoy niya nang sabihin nilang sa bahay lang sila ng pinsan ni Otek pupunta. Nang sumunod na araw ay gumayak na ang dalawa, papunta naman sa kabilang baryo, sa bahay ng pinsan nitong si Otek. Hindi talaga sanay si Abel sa mga ganoong handaan dahil hindi naman sila nakikisali ng lolo Bandoy niya kapag may ganoon sa kanilang baryo. Dahil gaya niya ay mailap din sa tao ang lolo niya. Kapitan ng baryo na yon ang tatay ng pinsan ni Otek, kaya may ibang malalaking tao rin itong mga bisita. At doon, di inaasahan ni Abel na isa sa mga panauhin ay itong si Mang Emil,
at ang mga pamilya nito. Nagkatinginan lamang sila nang magkasalubungan ang mga mata nila. Oy Abel, ang sama ng tingin sa'yo ni Mang Emilio. Pero yaan mo, tsaka na lang tayo sasampa sa lamesa kapag tapos na sila. Masama rin naman ang tingin niya sa'yo, Otek. Teka, wala bang mga kasiyahan dito para paglibangan? Ayokong tumambay rito at hindi rin ako komportable na nakikita ko ang matandang yan. Ang bigat lagi ng pakiramdam ko sa taong yan eh. Hoy Abel, alam mo ba, yung anak niyang babae yung nagsumbong na ng bastos ka raw. Pinagsabihan ko yan ng nakaraang araw nang makita kong may kasamang lalaki. Sabi ko na baka kaya kanya sinumbong dahil napahiya siya dahil hindi mo pinatulan. Loko ka talaga. Dapat hindi mo nalang pinansin eh. Yaan mo na. Totoo naman eh. Hoy, may nagsasabong ng manok oh. Kumusta tayo? May mutya ka naman eh. Subukan natin kung totoong swerte yan, Abel. Sira ka talaga, Otek. Gagamitin mo pa sa kalokohan to eh. Pumayag ka na. Para ka namang hindi kaibigan eh. Pera ko naman ang gagamitin. Pero ikaw ang pipili kung saan tayo pupusta. Huwag kang magalala. Kapag binuwenas tayo, hahatian naman kita eh. Sabi mo yan ha? Oo nga. Kaya pumayag ka na. Pumayag naman sa alok ni Otek itong si Abel. Hindi naman din talaga niya sigurado kung may dalang swerte nga ba talaga ang mutya niya, pero sinubukan pa rin niya. Sa una at pangalawang pusta ay nanalo sila, kaya tinuloy-tuloy na nila. Marami ang dumayo sa piyestang yon at bilang bahagi ng kasiyahan ay may galing din sa ibang lugar na dumayo para naman makisabong. At isa nga rito, itong si Mang Emil. Kilala ang mga panabong niya na laging nananalo, kaya't lahat ng taong naroon ay sa kanya pumusta. Pati na rin sana itong si Otek. Ngunit pinigilan siya ni Abel at sinabing sa kabila pumusta. Nagmaktol pa itong si Otek dahil maging siya ay alam kung gaano kagagaling ang mga alaga na manok ni Mang Emil. Subalit ng pagkakataong yon, gustong subukan ni Abel ang dalang swerte ng mutya niya. Sa sobrang ingay ng mga tao, sa pag-aakalang mananalo na ang manok ni Mang Emil dahil nadedehado na ang kalaban, ay biglang natumba at tumirik na lang ang mga mata ng manok nito. Tanging hiyaw ng pagkatuwa lang ni Otek ang umalingaw-ngaw ng mga oras na yon. Nagulat naman ang lahat dahil yon ang unang beses na natalo itong si Mang Emil. Isang matalim na naman na titig ang ipinukol ng matanda sa kanilang dalawa. Grabe, Abel. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong kalaking pera. Akalain mo yun? Ang laki ng panalo natin. Sabi ko naman sa'yo eh. May dalang swerte yung mutya mo. Nako, tsamba lang yun, Otek. Sadyang araw lang siguro natin ngayon. Sira ka ba? Anong tsamba lang yun? Abel, tiba-tiba tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Yayaman talaga ako kapag ikaw ang kasama ko. Ewan ko sa'yo, Otek. Pero gutom na ako. Baka naman pwede na muna tayong kumain. Ang parte ko ha, huwag mong kakalimutan. Oo, alam ko. Ikaw pa ba ang gugulangan ko? Pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay ng pinsan ni Otek. Pansin ni Abel na panay ang tingin ng matandang si Emil sa kanya at ang anak na babae nito. Nababanas naman itong si Abel dahil hindi siya komportable na tinititigan ng ganoon. Hinintay nila Abel na wala na munang gaanong tao sa may lamesa para hindi siksikan kapag kukuha na sila ng pagkain nila. At kahit na hindi na pinapansin ni Abel, ramdam pa rin niya ang tingin ng mag-ama sa kanya. Otek, umuwi na tayo pagkatapos natin kumain. Ang bilis naman. Masyado pang maaga, Abel. May sayawan pa mamaya. Baka may makilala pa tayo roong magaganda. Kung ayaw mong umuwi, ikaw na lang maiwan dito. Basta ako uuwi na pagkatapos. Ito naman ang bilis magtampo. Sige na,
Kukuha lang muna ako ng maiinom natin. Diyan ka lang ha. Iniwan saglit ni Otek ang pagkain sa tabi ng kaibigan at kumuha ng maiinom nilang dalawa. Nakasunod lamang din ang tingin ni Abel sa kaibigan habang kumakain. Nakasabay ni Otek ang matandang si Emil sa pagkuha ng mga inuming nasa bote. Nang makakuha na si Otek, nakita ni Abel na inilapag saglit ni Otek ang dalawang bote at dumampot ng kakanin sa lamesa. Napansin naman ni Abel na tumingin at ngumisi si Mang Emil sa kanya sabay ng marahang pagtapik ng 3 beses sa lamesa kung saan nakalagay ang mga inumin nilang magkaibigan. Nang makakuha na si Otek ay bumalik na ito sa upuan nila. Nilapag muna ni Abel ang bote niya sa may sahig dahil wala namang lamesa sa pwesto nila dahil nakaupo lamang sila sa upuang may sandalan. Mabilis na nilagok ni Otek ang bote ng inumin pagkaupo niya. Malinaw ang bote at napansin ni Abel na may maitim na usok sa loob nito habang iniinom ng kaibigan niya. Nakatingin lang si Abel dito hanggang sa maubos ni Otek ang laman ng bote. Oh, bakit ganyan ka makatingin, Abel? Wala. Yung iniinom mo kasi may nakita ko. Parang may nakalutang. Ano? Sira ka ba? Bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan naubos ko na? Ang bilis mo kasing tinungga eh. Pambihira naman to oh. Nang dadamputin na ni Abel ang bote niya, bigla naman itong bumula at umapaw habang hawak niya. Bigla na lang din itong nahati sa gitna. Nagulat silang pareho ni Otek sa pangyayaring yon. Pagkatapos nun ay umuwi naman sila kaagad. Habang nasa daan ay hindi mawala ang pagtataka ni Otek sa nangyari. Maging itong si Abel ay hindi rin maipaliwanag kung bakit bigla na lang bumula ng gusto at umapaw ang laman ng bote bago ito mahati. Pero ang mas iniisip ni Abel kung ano yung kakaibang nakita niya sa inumin ng kaibigan. Wala naman siyang napapansing kakaiba kay Otek dahil masigla pa rin ito. Panay nga ang kwento ni Otek sa naging mga panalo nila at kung paanong sa unang beses ay natalo sa sabong itong si Mang Emil. Napahawak naman si Abel sa mutyang nasa leeg niya. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang hiwagang hatid ang mutya na yon. Nang makarating sa bahay nila Abel ay nakatinging nagpaalam si Otek sa kaibigan para umuwi na rin. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ito ay sumakit na bigla ang sikmura. Humakbang pa siya ulit ngunit sa pagkakataong yon ay tumindi na ang sakit. Dito na napasigaw si Otek dahilan para mapalingon si Abel at mapatakbo sa kaibigan. Hoy Otek, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam Abel, pero ang sakit na yung tiyan ko, sobra. Anong nangyayari Abel at sumisigaw kayo ni Otek? Si Otek po Lolo Bandoy, bigla na lang pong sumakit ang tiyan eh. Agad namang lumapit sa kanila itong si Lolo Bandoy. Ngunit ng ilang pulgada na lang ang distansya nito kina Abel at Otek, naramdaman niya agad ang itim na aura kay Otek. Hinawakan ni Abel ang likod ng kaibigan at paglapat pa lang ng kanyang mga palad sa likuran ni Otek ay biglang naglitawan ang mga butas sa balat ni Otek mula sa batok hanggang sa buong katawan nito. Unti-unti namang lumalaki ang mga ito at mula roon naglalabasan ang mga butete o anak ng palaka. Kasabay nito ang pagtagas din ng dugo mula sa mga namuong sugat sa katawan ni Otek. Sa gulat ay napatras itong si Abel. Nasindak at kinilabutan siya sa nakikita niya. Mas lalo lamang napayaw si Otek nang maramdaman ang matinding sakit na dulot ng kanyang sugat. Sumuka rin ito ng itim na dugo na may kasamang mga itlog ng palaka. Nanlaki naman ang mga mata ni Bandoy sa nakikita niyang nangyayari
sa kaibigan ng apo niya. Abel, dalhin natin agad si Otek sa loob. Bilisan mo. Hindi maganda ito. Mamamatay siya kapag hindi natin agad naagapan. Natatarantang binuhat ni Abel ang kaibigan. Pinagpapawisan pa siya ng malamig habang binubuhat ito. Nanghihina na rin itong si Otek dahil sa panay na pagsusuka niya. Napahawak na lamang si Abel sa kanyang ulo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Pinakuha naman agad ni Bandoy ang apo ng isang baso ng maligamgam na tubig at inutusan ito na ibabad doon ang trabungko ng ahas. Dito inusalan ng matanda ang baso kung saan nakababad ang mutya at ipinainom nila ito kay Otek. Kahit na parang lantang gulay na ang kaibigan niya, ay pinilit pa rin na pinainom ni Abel kay Otek ang laman ng basong yon. Nang halos makalahati na ni Otek ang baso, dito na kumalma ang pakiramdam nito. Nawala na rin ang pabugso-bugsong sakit na parang unti-unting pumapatay sa kanya sa loob ng katawan. Parang naghahabol naman ang hininga itong si Abel dahil sa pagkataranta nang kumalma na ang kaibigan niyang si Otek. Lo, ano yun? Ano pong nangyari kay Otek? Padaloy na lason na may kasamang barang ang ginawa sa kanya. Isang malakas na mambabarang lamang ang kayang gumawa ng ganoon. Wala ka bang napansing kakaiba kanina nang nasa handaan kayo? Mayroon po, Lo. Yung ininom niya kanina, may kakaiba po. May parang itim na usok sa loob akong nakita. Tapos yung sa akin naman po, biglang umapaw at bumula. Tapos nahati bigla yung bote. May iba bang humawak ng bote na iyon bago kayo? Malamang yung mga nagatid po noon doon sa may-ari ng bahay. Pero bago mangyari po yon, Lo, nasa may lamesa rin po si Mang Emil. Nakatingin po siya sa akin. Kakaiba nga po yung tingin niya Pero napansin kong tinapit niya ng 3 beses yung lamesa. Malapit sa kung saan nila pagsandali ni Otek yung mga bote. Kamuntikan ka na rin pala, Apo. Buti na lang talaga at may pangontra ka. Dahil kung hindi, baka mas malala pa ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at sakto dito sa bahay na inabutan ko tong si Otek. Pero huwag tayong magpakampante. Maraming paraan ang mga kagaya ni Emil para paslangin ang isang tao. Tinuruan ni Bandoy si Abel kung papaano gagamutin itong si Otek. Binigyan niya ito ng tamang orasyon at dasal. Ang ilan sa mga ito ay alam na ni Abel na naituro na ng lolo Bandoy niya. Inusalan na ng binata ang trabungko ng ahas na binigay ng lolo niya. Kasabay nito ay ang paglalagay nila ng mga dahon ng sinukuan sa mga naging sugat ni Otek na noon ay wala pa ring malay. Hinaplos ng paulit-ulit ni Abel ang trabungko ng ahas sa mga tinapal na dahon sa mga sugat ni Otek. Minsan ay hinahayaan niya muna ito saglit at inuusalan ng orasyon para sa pagpapagaling ng mga sugat at pinsala. Unti-unti namang nagigising itong si Otek. Makaraan ang ilang sandali. Inalis na ni Abel ang mga dahon at namangha siya nang mawala ang mga sugat ng kaibigan nang alisin niya ang mga dahon na natuyo na. Kapag mas natutunan mo kung paano gamitin ang mutya na iyan, Abel, maraming buhay ang maililigtas mo mula sa mga itim na orasyon at ibang mga elemento. Hindi pa natin tiyak kung lubusan na bang gumaling si Otek. Dahil sa tingin ko ay may kasamang sumpa ang barang na ginawa sa inyo na maswerteng hindi nagtuloy sa iyo. Ibig po bang sabihin, Lolo Bandoy, pagkatapos ng nangyari kay Otek, posibleng may kasunod pa yon? Oo, Apo. Kaya't kung maaari sabihan mo na lang muna ang pamilya ni Otek na dito na muna siya. O papuntahin na lang ang lola niya rito sa bahay at ako na ang bahalang magpaliwanag. Pinalipas na muna nila Abel ang gabi. Hindi na hinayaan ni Bandoy ang apo na lumabas pa ng kanilang bahay si Abel dahil madilim na rin ang daan at mapanganib na. Pagsilay naman ng liwanag ay maagang pinuntahan ni Abel ang tahanan nila Otek.
dahil alam niyang nag-aalala pa rin ang pamilya ng kaibigan dahil sa hindi nito pag-uwi ng nagdaang gabi. Pinapunta niya ang lola ni Utek sa kanila at hinayaang ang lolo Bandoy niya na ang magpaliwanag ng nangyari sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang lola ni Utek, ngunit nang makita niya ang ilang mga marka ng sugat nito sa katawan at ang nangihinang apo, doon pa lamang ito nakumbinsi. Pansamantala ay pinaubaya niya muna ito sa matandang si Bandoy. Sa kabilang banda, umaasa pa rin si Abel na hindi na masusundan ang nangyari sa kaibigan niya. Lo, hindi pa rin po nagkakamali si Utek. Akala ko kagabi magigising na po siya, pero hindi pa pala. Ano pong susunod na gagawin natin? Dalawang bagay ang maaari nating gawin, Apo. Una, magsasagawa tayo ng ritual na sumbalik. Ibabalik natin kay Emil. Kung siya man ang may gawa ng kung anumang nilapat niya kay Utek. Alam kong malakas siya. At kung sakali man, ito ang unang beses na magkakasubukan kami. Ano naman po yung pangalawa? Ang pangalawa, Apo, ay puntahan mo siya sa kanila habang binabali ko ang barang kay Utek. Dahil tiyak na hindi lang siya ang may gawa nito. Alam kong ang buong pamilya niya ay mga mambabarang din. Hindi niyo po ba kayang baliin at basagin ang sumpa ng barang? Hindi na ako kasing lakas ng gaya dati, Abel. Kaya nga ipinamana ko na sa iyo ang trabong ko ng ahas. Ramdam ko na sa sarili na hindi ko na kayang makipagtapatan ng espiritual na lakas kagaya ng dati. Tinuro ko na sa iyo ang mga bagay na dapat mong malaman. Tapos na ang panahon ko dahil sa iyo naman ngayon. Nang gabi ring yun, habang wala pang ulirat itong si Utek, sinimulan na nila Abel at ng kanyang lolo ang ritual. Kahit na wala pang malay itong si Utek, ay sinamuna ng matandang si Bandoy ang kung sino mang naglapat ng barang sa binata. Umihip ang malakas na hangin at biglang bumukas ang mga bintana. Hindi naman tumigil sa pag-usal ng orasyon ng dalawa. Nilapitan ni Bandoy ang katawan ni Utek at inihipan ang ulo nito, sabay tawag sa mambabarang at ipit ng nirolyong papel na may orasyon ng pagitan ng mga daliri sa paa ni Utek. Sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka sa katawan ng binatang ito at hindi ka namin palalabasin hanggat hindi mo inaalis ng tuluyan ang ginawa mo sa kanya. Napaiyak naman sa sobrang sakit itong si Utek. Nagulat naman si Abel dahil sa wakas ay gising na ang kaibigan. Ngunit pinatras siya ng bahagya ng kanyang lolo at sinabihang hindi si Utek yun. Dinagdagan pa ni Bandoy ang papel na may orasyon ang pagitan ng mga daliri nito sa paa, kaya't mas lalo itong napayaw. Dito na nakaramdam ng pag-aalala itong si Abel nang makitang nahihirapan ang kaibigan niya. Ngunit napawi ang pag-aalala niya nang biglang bumangon ito at galit na tumingin sa kanila. Ngunit iba na kung papaano ito magsalita. Akala mo talaga, Bandoy, ay matatapatan mo ko. Mahina ka at pulpul yung apo mo. Ngayon, makikita niyo kung paano ko wawakasan ng paunti-unti ang buhay ng binatang ito. Sino ka ba? Alisin mo na lang ang ginawa mo kay Utek. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong mapapaslang kita. Nagpapatawa ka, bata. Baka nakakalimutan mo na hawak ko ang buhay ng kaibigan mo. Wala pang nakakaligtas sa sumpang ginawa ko. At pagkatapos nitong kaibigan mo na may hangin sa utak, isusunod ko kayo ng lolo mo. Alam kong ikaw iyan, Emil. Itigil mo na ang ginagawa mo. O mapipilitan kami ng aking apo na ibalik sa buong pamilya mo ng doble ang nilapat mo sa kaibigan ng aking apo. Tinatakot mo ba ako, Bandoy? Subukan mo. Yan ay kung buhay pa kayo noon. Biglang umusal ng orasyon itong si Emil habang nasa katawan ni Utek.
Hindi na maganda ang nararamdaman ng matanda, kaya sinabihan niya ng maghanda itong si Abel. Ilang sandali pa ay bumigat ang presensya sa loob ng bahay. Inapatan din ng orasyon ni Bandoy ang ginawa ni Emil. Sinamahan niya ito ng dasal ng simbahan ng paulit-ulit. May kinuhang mahaba at kulay itim na parang patpat ang matandang si Bandoy. Hinipan niya ito at dinadasalan at pagkatapos ay hinampas niya ito ng marahan sa katawan ni Utik. Dito napahiyaw naman ang binata dahil sa naramdamang sakit. Nag-aalala naman itong si Abel dahil baka nasasaktan na ang kaibigan niya. Huwag kang mag-alala, Abel, apo. Hindi si Utek ang nasasaktan. Umalis ka na. Puntahan mo na siya. Dalhin mo ang punyal para may proteksyon ka kung sakali. Pero paano po kayo rito, Lo? Huwag mo akong isipin, apo. Mapipinsala niya ako, pero hindi niya ako mapapaslang. Nakipagtagisan ng orasyon si Bandoy kay Emil. Agad namang kinuha ni Abel ang punyal na laging pinapadala ng lolo Bantoy niya sa kanya at pumanaog na ng bahay para puntahan si Emil sa kanila. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng orasyon si Emil at sinasalag naman ito ng mga pananggalang na orasyon ni Bandoy. Sadyang malalakas ang mga orasyong binitawan ni Emil. Sa lakas nito ay minsanang napapahinto si Bandoy hanggang sa napasukan na ito ng dugo. Habang nasa katawan ni Utik itong si Emil, mapanuyan itong tiningnan si Bandoy at tumawa ng nakakapang insulto. Kahit sabihin mo pa, tandaan na malalakas ang orasyong alam mo, dapat batid mo rin na kapag mahina na ang espiritual at pangangatawan mo, hindi ka kayang iligtas ng mga nalalaman mo. Matanda ka na, pero para ka pa rin mangmang. Napilit nilalabanan ng alam mong masigit pa sa'yo. Matatalo man ako, Emil. Pero alam kong alam mo rin sa sarili mo na kahit anong gawin mo, hindi mo rin ako kayang patayin. Kung nagawa mo yan sa mga magulang ni Abel noon, Wes, hindi sa akin at lalong-lalo na sa apo ko. Habang nagtatagisan ang dalawang matanda ng mga karunungan nila, naghalo naman ang kaba at galit kay Abel habang tinatahak ang madilim na daan papunta sa bahay nila Emil. Nang mga sandaling yon ay nasa altar si Emil at ang kanyang mag-ina. Ang nagsasagawa pala ng barang kay Utik, ang kanyang asawa at anak. Hawak ng mga ito ang isang malinaw na garapon na may lamang mga butete at patay na dugo. Si Emil naman ang nagsasagawa ng ritual at nag-oorasyon para mapatindi ang barang. Balot ng itim na kapangyarihan ang paligid ng bahay nila Emil at naramdaman niyo ni Abel. Dahil dito ay binulungan ni Abel ang trabungko ng ahas. Dinasalan ito ng pambasag harang. Lumuhod itong si Abel at inihampas ito sa lupa. Matapos noon ay naalis nito ang harang sa paligid ng bahay nila Emil at naramdaman niyo ng matanda. Yun na ang hudyat. Nahaharapin niya na si Abel. Patuloy pa rin sa kanilang ginagawa ang mag-ina ni Emil at dahil mahina ang dalawa, kaya na silang harapin ng lolo ni Abel. Ang lakas din naman ng loob mong puntahan ako rito sa pamamahay ko, Abel. Itigil mo na ang ginagawa mo, Emil. Alisin mo ang ginawa mo sa kaibigan ko. Hindi na kailangan. Dahil gaya ng mga magulang mo, susunod din kayo. Isang orasyon lang naman talaga ang ginawa ko sa kanila. Kaso, nataon na hindi lang pala ako ang may galit sa kanila. Kaya tinambangan sila. Pero una silang namatay sa sumpang ginawa ko. Kung gayon, Emil, sisingilin na kita ngayon at buhay mo ang hihingin kong kabayaran. Sinugod ni Abel itong si Emil. Nakangisi lamang ang matandang mambabarang habang nakatingin kay Abel na patungo sa direksyon niya.
Pero bago pa makarating si Abel sa kanya, ay lumabas ang napakaraming balang at inatake ng mga ito si Abel. Binalot ng mga ito ang binata na halos wala ng parte ng katawan niya ang makikita. Isang mapanuyang tingin at nakakalokong tawa ang ginawa niya habang pinagmamasdan na pinagtutulungan ng mga alaga niyang insekto itong si Abel. Hindi na gumalaw ang binata. Inakala ng matanda na sa ganoon lang ay natalo niya na itong si Abel. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, ay pinamahayan ng mga balang ang katawan ng binata at tumalikod na ito para tapusin ang matandang si Bandoy. Ngunit pagpasok niya sa bahay nila at sa kanilang dasalan ay nagulat siya nang nakabulagta na ang mag-ina niya at wala ng buhay ang mga ito. Nakita rin niya ang bakas ng mga isinukang dugo ng mga ito na may kasamang mga patay na butete at itlog ng palaka. Nagawang maibalik ni Bandoy ang barang sa mag-ina niya. Bandoy, sumpain kang matanda ka. Hindi ko palalampasin ito. Kinuha mo ang buhay ng mag-ina ko. Isusunod ko kayo ng apo mo. Talaga ba, Mang Emil? At sa tingin mo, hahayaan kong gawin mo sa lolo ko ang ginawa mo sa mga magulang ko? Hindi ko man magagantihan o masisingil ang ibang may kasalanan sa kanila. Pero sisingilin ko ngayon ng buo sa'yo. Buhay ka pa, Abel. Paano ka nakaligtas sa mga alaga ko? Sinugod ni Abel si Emil at nagpambuno ang dalawa. Dito pinukulan ng orasyon at itim na tigal po ni Emil itong si Abel. Pero di nito natablan ang binata. Nanginginig namang nagtataka itong si Emil kung bakit tila nawawala ng bisa ang mga orasyon niya. Anong ginawa mo? Bakit hindi tumalab sa'yo ang mga orasyon ko? Gusto mo bang makita kung ano pa ang kaya kong gawin? Kung inakala mong mas marunong ka sa lolo ko, pagmasdan mong maigi ang gagawin ko, Emil. Tignan ko lang kung hindi mo pa mapagtanto kung sinong kinakalaban mo. Binulungan ni Abel ang trabungko ng ahas. Pagkatapos ay inalis ito sa kanyang leeg. Inilagay niya ang tali nito sa kanyang daliri at pinaikot ito habang umuusal ng dasal sa hangin. Nakita ni Emil kung papaano biglang may kakaibang puting liwanag ang bumalot kay Abel. Sa unang beses, doon pa lang siya nakaramdam ng matinding takot sa isang kalaban. At yun ay sa katauhan ni Abel. Biglang umalingaw-ngaw ang kakaibang ingay. Pamilyar yon kay Emil. Laking gulat niya nang ang mga balang na sinamo niya para atakihin itong si Abel ay papunta na sa direksyon niya. Nabaliktad ni Abel ang orasyon na ginawa niya kaya siya naman ang aatakihin ng mga ito. Tumakbo siya para makapagtago sa mga ito ngunit napatid at natumba siya. Dito napasigaw siya ng paglingon niya ay patungo na sa kanya ang mga balang. Pinilit na sumiksik ng mga ito sa bibig at tenga niya at sa lahat ng pwedeng daanan ng mga ito bukod sa mukha niya. Pinilit niyang tabuyin ang mga ito ngunit sa rami ng mga ito ay nahirapan na siya hanggang sa bumara na ang mga yon sa lalamunan niya at sa daanan ng hangin sa kanyang katawan. Hinayaan naman ni Abel si Emil sa ganoong sitwasyon at agad na umuwi sa bahay nila. Di man sigurado pero pinagdasal niya na sana maayos na ang kaibigan niyang si Otek at inaya ng kanyang lolo ang naging laban nila ng gabing yon. Diyos ko po, sana po nasa maayos ang kaibigan at lolo ko. Tahimik ang loob ng bahay. Walang marinig na ingay mula sa labas itong si Abel. Kinakabahan man, pero marahan siyang umakyat ng kanilang hagdan at binuksan ang pinto. Hindi niya mapigilang umiyak nang makita niyang gising na ang kaibigan at pinapainom na ito ng pinaglagaang halamang gamot ng kanyang lolo. Napangiti naman ang kanyang lolo Bantoy sa kanya
nang makita siya nito. Kita rin sa mukha nito na ipinagmamalaki siya ng matanda. Agad na pumasok na ng bahay si Abel at nilapitan ang kaibigan na si Otek. Kamusta na ang pakiramdam mo, Otek? Ako? Eto, kasing lakas na ulit ng kalabaw. Grabe, nandiri ako sa kinuwento ni Lolo Bandoy sa akin. Sa lakas ko sigurong kumain ng palaka sa bukid. Kaya namay at nangitlog na sila sa katawan ko. Loko ka talaga, Otek. Pinag-alala mo kami ni Lolo pati Lola mo. Sa susunod talaga na magyaya ka na dumayo, di na talaga ako sasama. Lagi tayo napapahamak eh. Ay, wag naman, Abel. May palaro sa kabilang baryo sa susunod na linggo. Magagamit natin yung mutya mo para tiba-tiba na naman tayo. Sira ka talaga, Otek. Magaling ka na nga talaga. Umaandar na naman kasi ang kalokohan mo eh. Yun ang unang beses na nakaharap ng matinding kalaban itong si Abel. Unang beses din na nakapagligtas siya ng buhay gamit ang kaalamang pinasa ng kanyang lolo Bandoy sa kanya. Nang dahil din sa nangyari, nalaman ng kanilang mga kabaryo ang lihim ng pamilya ni Emil na nawakasan ni Abel ang binatang magsasaka na may tangan ng trabungko ng ahas. Okay, so tapos na mga kabaryo, no? Bale, wala akong masabi sa storya natin. Hindi naman to yung unang beses natin na maglahad ng ganitong storya, lalo na dun sa gamit ni Abel at ng lolo Bandoy niya. Yung trabungko ng ahas o mutya ng ahas. Pero grabe, sobrang lakas nung aral din ni Emil, no? Lalo na yung ginawang palipad barang saka yung tinapik ng 3 beses yung lamesa. No, grabe. Nagtaka lang ako, sana una pa lang pinunanan ni Abel yung pag-inom ni Otek ng nung inumin sa kanila nung pinunta nila. Yun nga lang siguro, parang nagulo siya kasi hindi niya masyadong alam yung ganung aral, no? Parang hindi sa kanya pamilyar. Saka grabe ang tindi. Isipin mo, yung asawa at anak mo may kakayahan din sa kaliwa. Diba, grabe yung pamilya nito ni Emil. Wala akong masabi. Saka yun nga, sana hindi lang to yung huling istorya kasi feeling ko maraming karanasan to, lalo na yung lolo Bandoy niya. Feeling ko lang, feeling ko. Pero wala tayong magagawa. Medyo nakakabitin yung storya natin. Saka hanggang dun lang talaga. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Tapos yung shoutout natin, next upload na lang. Comment nyo rin yung name nyo, kung tagasan kayo para alam ko kung gaano kalayo yung naabot ng channel natin. Tapos meron din tayong live, no, nasa TikTok shop, Kwentong Baryo 888 shop. Yan, puntahan nyo lang. Nagla-live tayo ron, pero dun din tayo nagpapalimos ng gamit. Makikita nyo, basta punta lang kayo, pinaka lowest in the market tayo. So hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.